Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Malimit na tinutukoy sa Ebanghelyo ang mga eskriba at mga pariseyo dahil madalas tinutuligsa nila si Jesus Nazareno. Pero sino po ba ang mga pariseyo? Ang mga pariseyo po ay mga grupong masugid na tagasunod ng kautusan ni Moises na kilala sa tawag na Torah. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Torah, ay bumabalik tayo sa lumang kasunduan na nakasulat sa 2 tapyas na bato na siyang batas na ginawa ng Diyos para sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ang mga Pariseyo itinuturing din mga religious elite sa loob ng Judaismo
noong panahon ni Jesus Nazareno. Mataas ang kanilang pinag-aralan at mahigpit nilang sinusunod ang mga kautusan at batas. Subalit sinabi ni Jesus Nazareno sa mga tao at sa mga alagad na panlabas lamang ang pagiging banal ng mga Pariseo. Bakit po, Father? Kasi inuobliga nila ang mga tao sa napakaraming batas at tradisyon. Pero sila mismo, di nila ginagawa ang sinasabing puso ng batas. Mahigpit sila sa maliliit na bagay, ngunit pinababayaan nila ang mahahalagang aspeto ng batas tulad ng katarungan, ng awa, katapatan, at pagkakapantay-pantay. Noong panahon po ni Jesus, ang pagsunod sa batas ay mahigpit na sinusunod ng mga tao. Ang mga Pariseo noon ay ang mga pinunong nagtakda ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pagsamba at pananampalataya. Napakahalaga sa kanila ng batas. Nakaugat kasi ito sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises. At mula nga sa 10 utos, ito ay nanganak ng daang-daang maliliit na utos. Umabot sa mahigit 600 pang mga utos. At ito ang punto, bagamat dumami ang batas, hindi ito humantong sa kabanalan ng mga Pariseo. Ginamit ng mga eskriba at Pariseo ang kanilang karunungan at pagiging dalubhasa sa batas sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tao. Hindi na kasi sila nakatutok sa dapat sanay puso ng batas. Nakatutok na ang kanilang atensyon sa mga letra ng batas dahil ang hangad nila papuri at parangal ng tao, hindi ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't ano ang sinabi sa kanila ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo? Mapag-imbabaw, mapagkunwari, mga balat kayo. Hindi ito ang nais at ibig ng Diyos. Ang nais niya ay kung ano ang laman ng ating puso. Uulitin ko po, ang nais ng Diyos, makita ang kabutihan ng ating mga puso. Ibig sabihin ni Jesus Nazareno na hindi nila nakita at naunawaan ang tunay na mahalaga. Ang pagsunod ng mga Pariseo, panlabas lamang at hindi panloob. Nakalimutan nila ang puso o sustansya ng batas. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating puso. Batid niya ang lahat sa atin. Alam ng Diyos kung tayo'y mapag-imbabaw o nagbabalat kayo. Alam din ng Diyos kung buong puso nating sinusunod ang kaniyang mga utos. Alam naman nating hindi magagawang maging banal ng isang tao kung hindi niya bubuksan ang kaniyang puso sa kalooban ng Diyos.
kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang matanggal ang mga bulok na bagay sa ating puso at pagkatao. Hayaan nating linisin tayo ng Diyos at hayaan natin simula sa araw na ito, pahalagahan natin kung ano ang dapat at nararapat. Pahalagahan natin ang puso ng batas. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.